Magandang araw, kabayan. Bibisitahin natin ang archaeological site ng Tombs of the Kings. Bukas sila araw-araw. Sarado lang daw sila dito ng Christmas, New Year, at saka Easter Sunday. At ang bayad lang dito kada isa is €2.50. Maganda siguro pumasyal dito pag araw ng December, January, kasi medyo malamig, hindi kagaya na mainit. At ang sabi nung dalawa kanina, ang mga libingan noong unang panahon dito sa Cyprus ay naiimpluwensyahan ng sinaunang tradisyon ng Egypt, na pinaniniwalaan na ang mga libingan para sa mga patay ay dapat nakahawig na mga bahay para sa mga buhay. O diba men? Kaya samahan nyo kami, explore natin. Wala tao. Mga ganitong libingan noong unang panahon, ngayon lang namin masasaksihan, makikita kasi diba, napapanood lang natin to sa TV dati, ngayon makikita na namin na ng harap-harapan. At di mo akalain na talagang buong bundok na solid na bato at talagang inukit nila, at yun ang ginagawa nilang libingan. Talagang mapasabi ka na wow, paano nila ginawa, paano nila inukit. Ang sikat na Tombs of the Kings ay bahagi ng Archaeological Park of Kato Papos, isa sa pinakamahalagang archaeological site ng Cyprus na kasama sa listahan ng UNESCO World Heritage Site mula noong 1980. Ang monumental na libingan sa ilalim ng lupa ay inukit mula sa matibay na bato at itinayo noong panahon ng mga Helenistiko at Romano. Walang hari na nailibing dito, kundi yung mga matataas na ranggo
opisyalis ng aristokrasya ang inilibing dito. Ngunit ang laki ng ningning ng mga libingan, ang ilan ay pinalamutian ng mga haliging Doric at ang ilan sa mga libingan na ginagaya ang mga bahay ng mga nabubuhay, katulad ng mga libingan na matatagpuan sa Alexandria na nagpapakita ng malapit na ugnayan sa pagitan ng dalawang lungsod noong unang panahon. Mga nakalibing dito dati yung mga bata pa, kasi maliliit pa maliliit yung libingan, tapos may mga design pa. Parang pamilya. Ano yung talaga? Entrance 4. Tomb 4 na tayo. Ang apat pa lang tayo. Kahanga-hanga underground. Necropolis na ito ay isang UNESCO World Heritage Site mula noong 1980. Kinikilala para sa pambihirang halaga ng kasaysayan. Ang Tomb of the King ay ang huling pahingahan ng mga Ptolemaic na aristokrata at ang mga opisyal na nanirahan ng Papos mula noong ika-3 siglo BC hanggang sa 3 siglo AD. Ibig sabihin, ginawa itong bahay noon. Ginamit nila pansamantalang tirahan nung dumating yung mga Kristyanismo sa Cyprus.
Kung makikita ninyo, bato yan lahat. Inukit nila. Hindi yan basta ginawa lang na poste, pero talaga tunay talaga yan bato. Solid. Kaya kahit ilang libong taon na nakalipas hanggang ngayon, makita nyo, buo pa rin. Kaya yung mga nakita ko palabas, ika-ika. May naglalang siya. Ang kasaysayan ng Tombs of the King ay isang malaking necropolis na halos 2,250,000 taong gulang, dahil ito ay napitsahan noong ika-4 na siglo bago pa dumating si Kristo. Hindi na tinapos namin dahil nainitan na kami. Sobrang init. Anong oras na ba? Alas 12 ng tanghali. Nasa arawan kami. So yun, at least nakita nyo yung sementeryo nila noong unang panahon. Bye bye, thank you. Sambak to. Sambak to. Ito mga hindi ako sa init. Oo. Kasi nagpakay. Mas gusto pa nga nilang umitim kaya sa pumuti. Eh tayo? Gusto natin. Itim na itim. Okay. Jacket na ako dyan. Maraming turo.